Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, singil sa kuryente, posibleng bumaba ng hanggang 10% sa hiling na amyenda sa EPIRA Law. E-book series tungkol sa West Philippine Sea, inilunsad ng DNR para sa mga bata. Deboto ng Our Lady of Manawag sa Pangasinan, ginawa na ng Papal Award ni Pope Leo XIV. Carlos Yulo, nanawagan ng mas malaking suporta sa mga atleta matapos dumalo sa SONA. At Joshua Junicio, ikinasal na sa kanyang non-showbiz partner. Sa ating unang The Better News ngayong araw, isa sa pinalakpakan ng buong Kongreso noong nagdaang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay ang hiling nitong amyendahan ng EPIRA Law. Partikular ang probisyong nagbibigay kapangyarihan sa mga utility companies na magpataw ng systems loss charges sa mga consumer sa tuwing nakararanas ito ng aberya. Ang inaasahang ginhawang hatid ang panawagan ng Pangulo. Alamin sa report ni Arnold Herrera. Tinatayang maglalaro mula 5 hanggang 10% ang ibababa ng singil sa kuryente ni Juan sa oras na maalis ng system loss charges. Tumutukoy ito sa extra charges na ipinapataw sa mga consumer dahil sa power loss na posibleng dulot ng hindi maiiwasang resistance sa mga kable ng kuryente, gayon din ng man-made losses tulad ng illegal jumpers. Sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, nanawagan ito sa Kongreso na amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law bilang tugon sa panawagan ng publiko para sa mas mababang singil sa kuryente. Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. We, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Gate pa ni PBBM, hindi kasalanan ng consumers ang system loss kaya't hindi rin umano patas na silang magpasa nito. Kasabay nito, ipinanawagan din ng Pangulo ang pagpapasa ng batas na magpapadali sa mga ordinaryong Pilipino na gumamit at magpakabit ng solar panels. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagaman posibleng umabot sa hanggang 10% kada kilowatt-hour ang matitipid sa hiling na amyenda, posible ring abuti ng 1 taon bago ito maipatupad at maramdaman ng publiko. Tiniyak naman ng kalihim na makikipagpulong na sila sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration kaugnay ng petisyon ng Pangulo. Layo nito na bumuo ng balansing polisiya na pabor sa mga consumer habang napapangalagaan din ang resiliency ng industriya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala nakatakdang magsagawa ang bansa ng isang rocket launch test sa Cagayan. Oras na maisakatuparan, ito ang kauna-unahang rocket launch sa kalupaan ng Pilipinas kung saan bahagi ito ng layuning makasabay sa industriya ng space technology at aerospace ang bansa. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nakatakdang magsagawa ng rocket launch test ang Pilipinas sa Cagayan sa pakikipagtulungan ng isang South Korean aerospace company. Kasunod ito ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na isa umano ito sa malaking hakbang para sa Philippine Space Program. Ang rocket test launch ay gagawin sa Cagayan katuwang ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cagayan Economic Zone Authority o CEZA.
Bahagi ito ng layunin ng pamahalaan na mapabilang ang Pilipinas sa industriya ng space technology at aerospace, magpasok ng malaking pamumuhunan at magbukas ng mga bagong oportunidad at negosyo sa bansa. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na maglulunsad ng isang rocket test mula mismo dito sa Philippine soil. Sa eksklusibong panayam ng Laser H kay Dr. Mark Angelo Purio, isang profesor, engineer at head ng Space Technologies and Applications Research Laboratory sa Adamson University, nakikita niya umano itong magandang development na magpapalawak pa sa bansa pagdating sa space sector. Sa tingin ko, magandang development ito para sa bansa dahil pinapakita nitong seryosong Pilipinas sa pagpapalawak ng kakayahan natin sa space sector. Gayunpaman, mahalagang maunawaan din na ang rocket development ay isang bahagi lamang ng isang mas malawak na space ecosystem. Matagal nang ginagamit ng Pilipinas ang space technology para sa disaster risk reduction, weather forecasting, agriculture, environmental monitoring at communications, even before the establishment of the Philippine Space Agency through the Department of Science and Technology. Malaki rin aniya ang potensyal nito na mas mapabuti pa ang teknolohiya, mga kagamitan tulad na lang sa pagdetect ng bagyo na nagdudulot ng mga pagbaha at landslides. Hindi lang kasi rocket ang nade-develop dito. Kasama rin ang advancement sa electronics, engineering, materials, manufacturing, at saka research and development. Mas mapabubuti nito yung disaster preparedness sa pamamagitan ng mas mabilis na satellite data para sa bagyo, baha, at saka landslides. Makatutulong din ito sa agriculture, sa pamamagitan ng precision farming, environmental monitoring, fisheries, sa communications, at maging mas maayos na navigation at saka logistics. Ang rocket launch test na nakatakdang gawin ay isang liquid-fueled sounding rocket na kayang magdala ng locally developed payload na karaniwang ginagamit para sa scientific research at pagsubok ng mga teknolohiyang may kinalaman sa kalawakan. Ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, napili ang Cagayan bilang launch site dahil sa magandang lokasyon nito na malapit sa equator at nakaharap sa Pacific Ocean na itinuturing na angkop at ligtas para sa rocket launches. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news para naman sa mga mag-aaral at mananaliksik dyan sa Quezon City dahil aabot sa 100,000 piso ang research grants na ipamimigay ng Quezon City Government bilang suporta sa mga pananaliksik na isasagawa para makatulong sa pagmatagalang pag-unlad ng naturang lungsod. Ang mga dapat ninyong malaman, ihatid sa atin ni Mili Borja. Nagbukas ang Quezon City Government ng aplikasyon para sa unang batch ng grupo ng Betigo Belmonte Research Grants Program na layong suportahan ng mga pananaliksik na makatutulong sa pangmatagalang pag-unlad ng lungsod. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ng research grant na hanggang 100,000 pesos ang mga piling estudyante, scholar at academic professionals para sa mga pag-aaral na magbibigay ng mga rekomendasyon at solusyon sa mga pangailangan ng komunidad. Bukas ang programa para sa mga Pilipinong undergraduate at postgraduate students na residente ng Quezon City o naka-enroll sa isang higher education institution sa lungsod. Maaari rin itong salihan ng mga akademikong nagtuturo o nagsisilbi bilang faculty members sa mga paaralan sa Quezon City. Maaaring magsumite ng aplikasyon ng individual o bilang grupo. Basta't pasok sa kwalifikasyon ang itinalagang project leader. Dapat nakatuon ang mga panukalang pananaliksik sa mga usaping may direktang ambag sa pagunlad ng Quezon City at nakaayon sa 14-point agenda ng lungsod. Bibigyang prioridad ang mga pag-aaral tungkol sa human at social services, economic development, environmental sustainability, infrastructure, at institutional development. Bukod sa pangunahing grant, maaari ring makatanggap ng karagdagang 20,000 pesos para sa mga gastusin sa aklat at research materials, transportasyon, at pagpapalimbag ng research papers. Depende sa itinaktang guidelines ng programa. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, mahalaga ang pananaliksik sa pagbuo ng mga polisiya at programa na nakabatay sa totoong pangangailangan ng mga mamamayan. Maaring magsumite ng aplikasyon sa pamamagitan ng Betigo Belmonte Research Grants Module sa QC e-Services Portal hanggang August 31. Magsisimula naman ang pagsusuri ng mga panukala sa September 1. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Naglunsad naman ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng isang e-book series na nagtuturo sa kahalagahan ng marine biodiversity kabilang ang pagprotekta sa West Philippine Sea. Ito ay isinulat partikular na para sa mga batang Pinoy upang mas maagang matutunan ang pangangalaga sa ating kalikasan. Alamin ang nilalaman ng 3-part e-book series sa report ni Dustin Bayo. Isang 3-part e-book series ang inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources o DNR nitong Martes na naglalayong may turo sa kabataan ang kalagahan ng pagprotekta sa marine biodiversity ng bansa. Sa sinagawang symposium na Science to Stewardship to Sovereignty, a decade of marine scientific research in the West Philippine Sea, prinisinta na kagawaran ang The Wonderful West Philippine Sea Series. Isinulat ito para sa mga batang edad 6 hanggang 9 na taong gulang na layong maaga maituro ang pagprotekta sa ating mayamang karagatan, gayon din sa West Philippine Sea. Tampok sa unang part ng e-book series, si Pawi na isang sea turtle o pawikan na naglalakbay sa iba't ibang water habitat at makikilala ang iba't ibang species na mayroon ang ating bansa. Makikita rin dito mga taong pumoprotekta sa ating marine biodiversity mula sa mga siyentista hanggang sa mga community volunteer. Samantala, ilulunsad sa susunod na buwan ang part 2 ng e-book series habang sa Setyembre, ilalabas ang part 3 kasabay ng obserbasyon ng International Coastal Cleanup Day. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dako naman tayo sa Pangasinan. Isa na namang Pinoy ang ginawa ng Papal Award ni Pope Leo XIV dahil sa natatanging kontribusyon nito o serbisyo sa simbahan. Ito ay ang Pro Ecclesia et Pontifice Medal, isa sa pinakamataas na karangalang iginagawad sa mga pari at laiko. Kung sino siya, kilalanin sa report ni James Galange. Ginawa na ng Pro Ecclesia et Pontifice Medal, isang uri ng Papal Award na ang ibig sabihin ay for Church and Pope, ang Our Lady of Manawag devotee na si Darlene Jornac sa Pangasinan. Bagaman wala man sa mismong pagdiriwang si Pope Leo XIV, kinatawan naman ito na may 50 pari mula sa iba't ibang simbahan sa bansa na siyang pinangunahan ni Archbishop Socrates Villegas. Ang naturang Papal Award ay isa sa mga pinakamataas sa karangalang iginagawad ng Vatican sa mga natatanging pari at laiko na nagbigay ng serbisyo o tulong sa simbahan. Ayon kay Darlene, nakatulong ang kanyang pananampalataya sa mahal na Birhen na mas lalong tumulong sa mga mahihirap at mailapit ang simbahan sa kanila. Bukod kasi sa Manawag, deboto rin siya ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo Church, Maynila, na siya umano'y nagtulak sa kanya na maglingkod sa mga nangangailangan. Gayon din na tumulong sa mga church congregations sa pamamagitan ng mga itinayong charitable project. Sa naging homilya ni Archbishop Soc, sinentro nito ang kanyang mensahe sa Gratitude is Holiness, kung saan lubos umunong binibiyayaan ng mahal na Birhen ang mga taong mapagbigay. Samantala, ang paggawad naman ng Pro Ecclesia et Pontifice Medal ay nagsimula pa noong 1988 sa pangunguna ni late Pope Leo XIII para sa mga taong tumulong sa selebrasyon ng kanyang Golden Sacerdotal Jubilee. At makalipas nga ang ilang taon, bukod kay Darlene, marami na rin mga Pinoy ang ginawa ng naturang award tulad nila showbiz personalities Ai de las Alas, Nova Villa at business tycoons Fernando Sobel de Ayala at Manuel V. Pangilinan. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news sa mundo naman ng palakasan, ipinanawagan ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang malaking suporta para sa mga atletang Pinoy. Kasunod ng kanyang pagdalo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ikinatuwa naman ng gymnast ang pagbanggit ni PBBM sa kahalagahan ng sports sa kanyang talumpati at umaasa si Kaloy na marami pang kabataan ang mahikayat na maipakita ang kanilang husay at talento sa mundo ng palakasan. Magbabalita dyan ang ating match point, Mili Borja. Dumalo si double Olympic gold medalist Carlos Yulo sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes sa Batasang Pambansa. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Yulo ang kanyang karanasan sa pagdalo sa SONA at sinabi niyang isang karangalan ang maging bahagi ng okasyon. Nagbahagi rin ng tinaguri ang Golden Boy ng mga larawan kasama sina House Speaker Bogie D. ng Isabela at Senador Risa Hontiveros. Ayon kay Yulo, ikinatuwa niya ang pagbibigay halaga ng pamahalaan sa sports at sa mga atletang
milyong Pilipino matapos magdindi ni Marcos ang kahalagahan ng sports sa kalusugan at fitness ng mga mamamayan. Umaasa rin ang Olympic champion na magpapatuloy ang suporta para sa pagpapaunlad ng sports sa bansa upang mas mahikayat ang mga kabataan na mangarap, magsumikap at maipakita ang kanilang talento. Sa kanyang sona, binigyan din ni Marcos ang tagumpay ni tennis star Alex Iyala sa international competitions bilang inspirasyon sa mga Pilipino. Hinimok din ng Pangulo ang mas maraming Pilipino na subukan ng iba't ibang sports, hindi lamang tennis, kundi pati iba pang disiplina. Binanggit din ni Marcos ang Philippine Women's Football Team of Filipinas na nakapasok sa 2027 FIFA Women's World Cup at umaasang lalo pang sisikat ang football sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng showbiz, nahanap na ng former child star na si Joshua Junicio ang kanyang forever. Ang aktor kasi ikinasal na sa kanyang non-showbiz partner niya si Eliza. Ang palitan ng matamis na I do sa report ng ating showbiz, Angel. Road to forever na ang dating child star na si Joshua Junicio at kanyang non-showbiz girlfriend na si Ali. Ang dalawa nagpalitan ng matamis na I do sa pamamagitan ng isang intimate wedding ceremony. Sa isang Instagram post na ngayon si Mrs. Junicio, kalakip ang kanilang wedding pictures. Caption ito ay "The love I prayed for." Revelation nga ni Ali nang minsan mag-guest sa isang noontime show, hindi niya raw alam noong una na artista pala si Joshua. Ang dalawa nagkakilala raw dahil sa isang common friend. Bago na uwi sa kasalan, 8 taon din magkasintahan sina Joshua at Ali. Isa sa mga pinakatumatak na karakter ng aktor sa telebisyon ay nagumanap ito bilang batang cholo sa Pinoy adaptation ng Stairway to Heaven. Habang nakilala din sila bilang Josh B ng kanyang dating ka-love team na si Barbie Forteza. Para sa DZRH TV, ito ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.